O ayan, ito naman Sandro, meron pa akong isang lulutuin, shrimp and cheese lumpia. But before that, panoorin muna natin si Laylin Caragay sa Cultural Review. Good morning mga boss at Semana Santa na, kaya naman minabuti namin na ibahagi sa inyo ang natatanging underground cemetery dito sa Nagcarlan, Laguna at ang simbahan nito na isa ring historical landmark. Pagpasok mo pa lang sa gate na may arko, makikita mo na ang mga libingan na siyang nagsisilbing inner wall ng kapilya. Ito ay ang historical landmark na ehemplo ng Spanish colonial architecture. Itong Nagcarlan Underground Cemetery ay isang lumang sementeryo dito sa bayan Nagcarlan. Itinayo ito panahon pa ng Kastila dito sa Pilipinas noong taong 1845. Ang ating builder ay isang pare Kastila, isa siyang Franciscanong misyonero, si Father Velloc. Ginamit din ito ng mga taga Nagcarlan bilang sementeryo simula nung panahong yon hanggang 1981. Ang huling interment ng naturang kapilya ay noong 1982 at sa tuong ding iyon, ito ay ipinahayag na isang National Historical Landmark. Noong pang September 20, 1986, ang lugar na ito po ay formal na binuksan bilang isang pambansang palatandaang maksaysayan. Simula noon hanggang sa ngayon, ang nangangalaga po nito ay ang ating pamahalaan, yung National Historical Commission of the Philippines. Ang kapilya ay nagsisilbing huling istasyon ng funeral rites bago ang entombment. Dito nagbibigay ng huling basbas ng pari at dito na rin sila inililibing. This was purposely built as cemetery for the town. And this is only a chapel. We have limited numbers of tombs in the underground. Actually, we have only 36 tombs in there. Because during the Spanish time, only the town's privilege can be buried there. They were the rich, influential people from the place and the priest. While our above ground niches here, we have 120 on the left side, 120 on the right. These niches were for the residents of the town of Nagcarlan. We also use the ground as graveyard. But you may notice we don't have the marker on the ground today because during the restoration period, identified tombs on the ground were transferred on the vacant niches on the walls. Then the unidentified, up to now, they're still on the ground. There's no way of identifying them, so we leave them as is. Ang mga plaques of food na nakikita nyo sa ceiling ng kapilya ay mga original pieces. Noong panahon ng revolusyon at noong digmaang Pilipino-Amerikano, ang underground cemetery ay ginamit bilang isang lihim na kuta ng mga katipuneros. Ang underground passageway ay pinaniniwala ang hanggang Mount Banahaw, ngunit ito ay selyado na at di din tiyak ang lokasyon. The bridge of Presidential Decree No. 1505, ito nga po ay hayag na isang pambansang palatandaang maksaysayan. Ang pinaka-altar ng kapilya ay ang nakahigang Kristo na kung tawagin ay Santo Entierro. Ayon sa bantay nito, kailangang humingi ng permiso sa santo bago kunan ng litrato kasi walang magre-rehistro sa kamera kung ayaw niya. At ayon sa kanya, ito ay miraculous din. Halimbawa, gusto niyang magpapalit ng kumot, kinabukasan, pagbubukas ko nitong pinto ng chapel, yung kumot niya, wala na doon sa kanyang katawan. Ibig sabihin niya, gusto niyang magpapalit ng kumot. Kaya minsan, may buhat ako sa kanyang mabigat, minsan may buhat ako sa kanyang magaan. Minsan naman, pikit na pikit siya, minsan medyo mulat siya ng konti. Kaya nitong Semana Santa, isama sa listahan ninyo ang Nagcarlan Underground Cemetery sa inyong bisita iglesia. Nagkakaroon pa rin po tayo rito ng mga religious activities, katulad po kapag Holy Week, meron po additional pabasa. Kalimitan po, nagsisimula tayo doon alas 4 ng madaling araw at natatapos naman yung bago mag alas 5 ng hapon. Then kapag naman po yung Biyernes Santo, yung huling eksena ng sinakulo, yung pagpapako kay Kristo, doon po yung ginaganap sa harapan. Being only it's one of a kind in the Philippines, you should not definitely miss sa Visita Iglesia list ninyo ang underground cemetery dito sa Nagcarlan, Laguna. Laylin Caragay para sa Cultural Review.